Gisain po ninyo yung mga nagpatawag ng press con, si Atty. Levi Baligod, si Amy Marcos, yung Senate investigation niya, kaduda yun. Kasi ang tawag niya, malita ng katotohanan. Baligtad po, malita yun ang kasinungalingan, pero ang tawag niya, malita ng katotohanan. So, pabor siya doon, naniniwala siya doon sa papreskon. Libre naman na niya, Mr. Maravillas. Kaalyado nila yun. Di ba? Ah. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si General Torre, tapos si dating General Torre at ngayon MMDA Chairman, General Manager Nicolas Torre, nag-react na po doon sa mali-malitang pera kasi pati siya mga kababayan na pangalanan. Ganon din mga kababayan, yung mga congressmen. At isa sa mga nag-react na rin, si Benny Abante. Yan sabi ni Benny Abante, "The accusations that I accepted suitcases of cash is completely false, baseless, and malicious. I categorically deny it." Hindi lang po mag-deny yung dapat gawin ninyo. Kasi marami kayong pinangalanan doon. Magpatawag po kayong congressional investigation para hindi na maulit ang ganitong pagpapakalat na mga malicious information or accusation. Sabi ni Benny Abante, simply a product of politics niya. Pinasinungalingan ni 6th District Manila Representative Benny Abante ang aligasyon ng tinaguriang 18 ex-Marines na tumanggap siya ng malimaletang pera. Naniniwala ang kongresista na tinatarget siya dahil sa posisyon niyang humanap na hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. I stand my record, I stand my principles. I will not be deterred by fabricated attacks and will continue to fight to justice for our countrymen, sabi po ni Abante. Gisain po ninyo yung mga nagpatawag ng press con, si Atty. Levi Baligod, si Amy Marcos, yung Senate investigation niya, kaduda yun. Kasi ang tawag niya, malita ng katotohanan. Baligtad po, malita yun ang kasinungalingan, pero ang tawag niya, malita ng katotohanan. So, pabor siya doon, naniniwala siya doon sa papreskon. Libre naman na niya, Mr. Maravillas. Kaalyado nila yun. Di ba? Post po ito ni dating Senador Sani Trillanes. Yan si Baligod. May greetings kay Digong. Happy birthday, President Duterte. Kaya sabi ni Sani Trillanes, kaya naman pala hype ka. Malinaw po, mga kababayan. Kaya si Amy Marcos, ang tawag, maleta ng katotohanan. Kasi ang ini-implicate yung kanyang kapatid. Nag-deliver daw ng pera. Saka kay Martin Romualdez, nakaaway niya. Alam na. Ito yung sabi ni General Torre. MMDA General Manager Nicolas Torre III denies involvement in an alleged meeting with former House Speaker Martin Romualdez in Saldico in relation to influencing the ICC investigation against former President Rodrigo Duterte. Natanong sa kanya mga kababayan kanina sa press briefing sa Palasyo Malacanang. Ito po, pakinggan natin si General Torre. Next po, Ivan Mayrina, GMA. Ipanin po ninyo hindi konektado sa 136 ito. Pero sasamantalayin ko na po since nandiyan kayo. With the indulgence of Yusek Claire. Ma'am, with the indulgence of Yusek. Nabanggit po kasi kayo dun sa isang dokumentong inilabas kahapon ni Atty. Baligod. Sa isang pulong daw nakasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators. At your name was mentioned as present dun po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang
isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day, sasabihin, joke only yan eh. Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Po, you don't know where this is coming from. Most probably, alam ni Atty. Baligo dyan kung saan ang gagaling yan. Pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Thank you, Yusek. Okay po. Yun na po ang last. Nakita na ninyo, ayaw ng patulan, mga kababayan ni General Torre. Kasi mamaya niya, baka sabihin, joke man lang, kasi hindi man sinumpaan. Di ba? Ito naman yung naging statement ni Colonel Francel Padilla, spokesperson ng Armed Forces, tungkol sa isyong ito. Dali lang. Hindi, no, sa mga Congress, hindi. Sa ngayon, ang Presidential Security Command natin, we perform security detail to the President, to the Vice President, and to the First Family. Yung mga congressman walang gano'n. Hindi. So, kung going back to the Hindi, no, sa mga let the legal, legal entities, do their jobs dito sa sa usaping ito. So we trust that our democratic processes are in place and ando dyan yung tiwala ng sandatahang lakas ng Pilipinas na itong mga proper forums ang dapat na na umaksyon sa mga ganitong usapan. So retired na nga itong mga to. So they are already private individuals. So yung dati nilang serbisyo, while we acknowledge them, no, and we thank them for their service, we do not want the armed forces of the Philippines to be dragged into political issues. So patuloy kami, focus kami, and I hope na hindi po kami ilihis dito sa mandato namin, that is to protect our sovereignty and of course protect the people in the state. Ulitin natin. Panawagan natin dyan, no, sa ating mga kababayan, let us be discerning, no. Dapat i-verify natin lagi itong mga sources ng information natin. Ang titignan natin dito, let's let the legal legal entities do their jobs dito sa sa usaping ito. Dumistansya, yung forces, dapat niya maging discerning po tayo. Yun nga po, kitang-kita naman po ang ebidensya. Unang-una, mga kababayan, pati yung address na sinasabing nag-deliver sa ating Pangulo, non-existent. Pati dun sa Ilocos, mali. Paway daw. Yung paway na bahay ng dating Pangulo, tatay ng ating Pangulo, museum na yon. Sablay, mga kababayan, yung kwento ni Atty. Levy Baligod. Ngayon, si mamamayang liberal representative Laila de Lima nag-react na rin. Sabi niya, how preposterous, sobrang nakakatawa ang pinalabas nilang isa ako sa mga pinadalhan o tumanggap ng maleta. Clear demolition job, concoction of lies. I absolutely and firmly deny any such ridiculous claim. Ipatawag po ninyo, mag-resolution kayo for an investigation sa Congress. Kasi yung resolution and investigation sa Senado, ang nag-sponsor si Amy Marcos. Ang tawag niya sa maleta ng katotohanan. Gustong ang ibig sabihin nun, ang agenda ni Amy Marcos, i-sustain yung propaganda. Naniniwala siya malita ng katotohanan. Di ba? Kung bakit siya naniniwala doon, alam na natin kung kanino siya allied. Galit siya sa kanyang kapatid, galit siya sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga, inakusa na rin niyang bangag. Tulad ng propaganda ng mga DDS. Nandun na siya, mga kababayan. Pare-parehas na ng mga DDS, mga kababayan, tong si Amy Marcos. Ipag nasa kampo ng DDS, alam na natin, lahat kasinungalingan, mga kababayan, ang pinangangatawanan. Tama ba? Desidido talaga sila kasi na-destabilize ang Marcos administration. Pero mga kababayan, hindi nagpapatinag ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo, yung mga dati niyang karibal sa politika, kalyado na niya ngayon. Si Leni Robredo, pati si Manny Pacquiao, inonor, mga kababayan.
ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan naman ninyo po ito. O di ba? Dating magkatunggali sa politika at noon sa panahon ng kampanya, nagpakawala din ng mga masasamang salita si Manny Pacquiao sa ating Pangulo, tulad ni Leni Robredo. Di ba? Ngayon, kinalimutan na nila yung politika. Si Isko Moreno, di ba? Una si Ping Lacson. Sumama si Ping Lacson sa alyansa. Katunggali si Ping Lacson ng ating Pangulo. Katandem niya si Soto. Tapos si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, and yung pinakang closest rival, si Leni Robredo. Lahat ito, mga kababayan, sumusuporta na sa ating Pangulo, sa Marcos administration. Inonor mga kababayan. Di ba? Ang saya-saya mga kababayan. Sabi dito, simbolo ng sipag, disiplina, pananampalataya at tagumpay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, inspirasyon at ligasiya para sa mga Pilipino ang sinisimbolo ng mga memorabilia ni Manny Pacquiao na formal na itinurn over sa Philippine Sports Museum. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggap ng sagisag ng tagumpay mula sa People's Champ, kabilang ang competition shorts na ginamit sa kanyang makasaysayan na laban at isang WBC Championship belt na kumakatawan sa kanyang pambihirang karera at sa pamatagalang ambag niya sa dangal at pagkakakilanlan ng bansa. Sa lalagak ng mga ito sa museo, lalo pang pinagtibay ang kanyang impluensya sa kabataan Pilipino at sa mga susunod na henerasyon ng atleta bilang paalala na ang pagsisikap at determinasyon ay kayang magatid ng tagumpay, hindi lamang para sa sarili kundi para sa buong sambayanan. Ganun ang ating Pangulo, hindi siya namimersonal, hindi siya pikon. Nakita na ninyo kung gaano kabosilag ang puso ng ating mahal na Pangulo. Ito yung ating Pangulo, handover ceremony, Muna, siyempre, Manny Pacquiao memorabilia. Idol natin lahat, ang kampiyon. Our champion, hindi lamang sa boxing, kung hindi sa lahat ng kanyang katangian bilang isang Pilipino, ang ating minamahal na champion, tama si Senator Manny Pacquiao. Di ba? And of course, the officials and members of the PSC led by Pato Gregoro, officials and members of the Paralympic Committee led by my former classmate Mike Maredo, lahat ng ating national athlete, of course the First Lady, Lisa, who has played a large part in putting all of this together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyong lahat. What can I say about Manny Pacquiao and his boxing career that hasn't been said before? Because all the superlatives that can possibly be used, all the praise that can possibly be had by an athlete have already been heaped upon him and well-deserved. And today, we are given the opportunity to be in his reflected glory. Dahil alam naman natin that there is no other boxer na nalampasan mo pa pati si Muhammad Ali. There is no other boxer, there is no other athlete for that matter, who gained the plaudits all around the world. And of course, in the Philippines. Saan ka naman nakakita ng atletang Pilipino na pagka may laban, pagka yung nangyayari, pagka may laban, yung putukan sa Mindanao, nagsisisfire muna para manood sila kay Manny Pacquiao. Where did you ever hear of such a thing? Naalala ko, yung build-up sa Hatton fight, nasa London kami.
Marami akong kaibigan na English. Sabi nila, how's money, ganun. Idol na idol ka. Sabi nila, hirap na hirap sila. Kasi mahal na mahal ka, hindi nila alam kung kanino sila kakampi. Dahil si Hatton galing doon sa kanila, pero ikaw yung idol nila. Nung pauwi naman kami, nasa Hong Kong kami nung aksyon na laban. So naghanap kami ng lugar kung saan kami makapanood. Nakahanap kami ng sports bar. Alam mo, remember Lisa, we went there, nakahanap kami ng sports bar. Punta kami sa sports bar, manonood kami. Eto na, yung mga undercard, yan, naglalaban. Yan. Pumasok, may mga pumasok ng mga English. Tapos, nandun sa likod namin. Ayan na. Sabi ko, kami nag-aalala kami. Sabi ko, alam mo, inaalala ko, dahil alam namin, si Hatton, ang lakas sumuntok nun eh. Sabi ko, baka masaktan si Mami. Baka, delikado yan, dahil ang lakas nga sumuntok. Yun ang pama niya, malakas ang sumuntok. Ayan na, nag-umpisa yung fight. Palabas pa lang kayo, palabas pa lang. Nagsisigawan na yung mga English na gano'n. Pag nung bell, pang, sisigaw yung mga English. Bigla na lang, may narinig ako, yung mga Pinay, hey, shut up! Just shut up! Kasi Hatton sila ng Hatton. Yung pala mga asawa nila, mga Pinay, na talagang hinahawi nila. No, Manny Pacquiao, no, Manny Pacquiao. Yun na, sabi ko talaga, ibang klase. Totoo yan, that's a true story. Nagulat ako kasi sabi ko bigla na lang. At saka talagang sinasaktan nila namin. Oh, shut up, ganun. Sabi ko, bakit eh? Hindi, asawa namin yan. Pero hindi sila pwede mag-cheer para kay Hatton. Kailangan si Manny Pacquiao. So, yun ang nanging experience ng lahat. At maaga pa yun. That was, wala si... Sabi ko, pagkatapos ng laban, sabi ko, mali naman ako. Inaalala ko si Manny, baka masaktan. Second round pa lang, tulog na si Manny Hatton. Yes. Kaya naman, nakita mo, tapos tuloy-tuloy, lahat ng laban mo, pinakita mo talaga na ang galing-galing mo. At saka, there was a time, alala ko ano bang laban yun, kakapanalo lang nung Celtics ng NBA na finals. Pinakita nila merong coverage, andun si Manny. Tapos nanalo na naman. Pumasok yung kapitan ng Celtics. Sabi mo, hey, you're my idol. No, you're my idol. Sabi niya sa'yo. Ganun kakilala. That is Manny Pacquiao. And that is the way he was known all over the world. And we can say that sa buong kasaysayan ng Pilipinas, there was never a time when we were more proud to be Filipino. And when Manny was winning all those fights and but hindi lang kasi napakagaling niya. Never niya kinalimutan ang pagka-Pinoy niya. Lagi niyang, biruin mo, pumunta kami sa birthday niya, pinakanta siya. Ang kinanta niya, pasigaw-sigaw pa, Pinoy ako. Yun, para sa akin, ang talagang pinakamalaking bagay. Gaya ng sabi niya salita, these are the souvenirs or the memorabilia from my journey. And but more importantly, he is the Filipino people. And he has never forgotten that. And that was always a source of admiration. Dahil maraming Pilipinong sumikat sa iba't ibang, hindi lang sa boxing, pero sa iba't iba. Kung minsan parang hindi na Pinoy ang kausap ko eh. Parang nakalimutan nila ang pagka-Pinoy nila, nakalimutan na doon sila lumaki, nakalimutan nila doon sila sumikat. At ngunit si Manny, never mo mararamdaman yan. And you cannot find a more humble, a more devoted and God-fearing person than Manny Pacquiao.
No matter how gaano kasikat siya, gaano kakilala, there was, nag-survey, nung one of your last fights, nag-survey sila na the most famous person in the world was Manny Pacquiao. Kilala ka kahit saan sa buong mundo. And that for me, sabi na, Pinoy yan, huwag yung kakalimutan, Pilipino yan. At lagi namin hindi natin makakalimutan yon. The time that we felt the glory of being Filipino. Hindi lang kami proud, naging mayabang talaga kami. Kami may Manny Pacquiao. Kayo ba? May Manny Pacquiao kayo? Wala, kami may Manny Pacquiao kami. Ganun ang pakiramdam. Yan ang dinala mo sa amin lahat. Dinala mo sa Pilipino, sa bawat isang Pilipino, both those living here in the Philippines and those abroad. At ginawa mong fans ang buong mundo, naging supporter mo, naging fan mo dahil napakagaling mo. But there is a side also to Manny that maybe most people do not know about. I remember when we went for the dinner during the awards sa Ilorde at pinuntahan namin. At lumabas, lahat ng mga boksingero na wala na silang hanap buhay. At yung iba tinamaan na nagkasakit, na nagkaramdaman. Lahat yung tinulungan ni Manny. Hindi niya sinasabi kahit na kanino. Kung hindi nila in-announce doon sa programa na yun, nobody would know about it. At yan ang ganyan ng ugali, ganyang pagkatao ng ating Manny Pacquiao. So hindi lang siya champion sa boxing. He is a champion of humanity. He is a champion as a Filipino. He is a champion as a man. And he is a champion in all our hearts, and he will always be our champion. He will always be our Filipino champion. Manny, maraming salamat sa iyo. Thank you. Ito yung speech ni Manny Pacquiao. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank God for this blessings and favor that He has given to us, especially the good health. His Excellency Ferdinand Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, our esteemed First Lady Lisa Araneta Marcos, Ma'am, good afternoon. Honorable Patrick Pato Gregorio, Chairman of the Philippine Sports Commission, thank you. Distinguished officials of government, leaders in sports and youth development, honored guests, ladies and gentlemen, good day. It is with profound respect and deep gratitude that I stand before you today for this solemn and meaningful ceremony marking the handover of memorabilia that symbolize not only milestones in my personal journey, but more importantly, the enduring spirit and collective pride of the Filipino people. Allow me to extend my sincerest appreciation to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. for gracing this occasion with his presence. Mr. President, your steadfast commitment to national unity and development continues to inspire hope and confidence among our people. Your support for sports as a vehicle for nation building affirms our shared belief that excellence and discipline are powerful instruments for shaping a stronger Philippines. To our gracious First Lady, Ma'am Lisa Araneta Marcos, thank you for honoring us with your presence. Your dedication to cultural preservation and social development reflects a deep commitment to uplifting the Filipino spirit and nurturing the values that define us as a nation. I likewise extend my heartfelt gratitude to Chairman Patrick Pato Gregorio and the Philippine Sports Commission for your tireless efforts in advancing Philippine sports and empowering our athletes. Your leadership ensures that the legacy we celebrate today
will continue to inspire generations to pursue excellence with integrity and honor. Today's ceremony transcends the simple transfer of treasured items. This memorabilia represents stories of perseverance, sacrifice, faith, and unwavering determination. They stand as enduring reminders that every triumph achieved was made possible through the collective prayers, support, and unity of the Filipino people. Each piece carries with it the spirit of a nation that believes in courage, resilience, in the power of dreams. They are not merely symbols of victories inside the ring, but reflections of the Filipino character, strong in adversity, humble in success, and steadfast in faith. It is my earnest hope that this memorabilia will serve as a source of inspiration for our youth and future generations. May they remind every Filipino that greatness is not measured solely by achievements, but by the strength of one's character, the depth of one's faith, and the willingness to serve others with humility and compassion. As I continue my boxing career and as a public servant, I remain committed to advancing opportunities that empower our people, particularly our youth, to realize their full potential. Together, let us continue to cultivate a culture of excellence, discipline, and patriotism that will guide our nation toward a brighter and more prosperous future. May this occasion reaffirm our shared commitment to preserving the legacy of Filipino excellence and passing on the values of perseverance, honor, and service to the generations that will follow. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta at pagkilala sa ating bayan. Mabuhay po tayong mga Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Kita ninyo, yung dating mga magkakaribal, si Leni Robredo, former rival, political rival, nandiyan na po sumusuporta sa ating Pangulo. Si Isko Moreno, si Ping Lacson, na parte na ng alyansa ng Bagong Pilipinas noon pang eleksyon, at ngayon si Manny Pacquiao. Yung dating kayo ni Team, si Sara, nag-iisa na lang. Ay, nakong buhay talaga to, mga kababayan. Ganon talaga. So, from political rivals, ngayon po, mga nation builders sila, mga kababayan. With our President, BBM. BBM. Unifier kasi siya po, mga kababayan. Kung nabiyak yung unity, hindi dahil sa ating Pangulo. Ang umalis si Sara, gigil na gigil kasing pumalit. Hindi makapaghintay ng kanyang panahon. Kaya nagulo yung kanyang buhay. Di ba pa? Huwag tutularan ang ugali ni Sara Duterte. Ayan lang po ang ating short video, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.